Wala namang tao na gugustuhing ipasara yung sarili niyang negosyo, lalo pa ako na ang tagal kong pinangarap 'to. Pero marahil hindi pa ito yung tamang panahon para sa akin. Siguro ay inihahanda lang ako ni Lord para sa susunod na magnenegosyo ako ay alam ko na dahil naranasan ko na lahat. Maaga pa nga lang ay bumili na ako ng almusal na kakainin namin ni Mama dahil nga may aasikasuhin ako. Sa lahat ng mga matagal nang nakasubaybay sa akin, alam niyo kung paano ako nagsimula. Nag-umpisa sa kung ano-ano ang binibenta ko hanggang sa umabot sa puntong nagkaroon na din ng online shop. Pero hindi talaga naging successful ang lahat. Naging mahirap para sa akin dahil pinagsasabay-sabay ko na ako lang mag-isa. Doon ko na-realize na hindi pala porket malakas tayo ay kakayanin na natin lahat. Minsan susuko din yung katawan natin. Minsan bibigay din. Dumadating sa point na panghihinaan ka ng loob, na mawawalan ng gana sa lahat, na hindi na alam kung paano pa magpapatuloy. Pero tanging sarili lang din natin ang makakatulong sa atin. Lalo pat dapat ay lagi tayong maniwala kay Lord na nandyan siya, hindi niya tayo pababayaan. Sa lahat ng naranasan ko, hindi ako nawalan ng pag-asa at hindi nga ako nabigo. Nagkaroon ulit ako ng motivation. Nakatulong si Lord para bumangon ako. Every time kasi na napapagod ako, dinarasal ko na lang lahat na magiging okay din balang araw, na gagaling ako sa kung ano man yung nararamdaman kong pag-aalala, stress, anxiety, depression o kung ano pa man yan. Normal lang naman sa atin na makaramdam tayo ng pagod dahil tao lang din naman tayo. Pero wag natin nahayaan na mag-steady tayo sa ganong lungkot. Kailangan gumawa tayo ng paraan para maging masaya pa rin kahit mahirap. Patuloy pa rin tayo dahil wala namang ibang tutulong sa atin kung hindi sarili lang din natin. Sabi nga, kalimutan mo na ang lahat, wag lang ang sarili mo. Dahil pag yung sarili mo ang kinalimutan mo, maaaring magkaroon ka ng problema sa pag-iisip hanggang sa hindi mo na rin talaga makilala ng tuluyan yung sarili mo. Kagaya ng nangyari sa tita ko. Hindi naman masamang humingi ng payo sa mga kakilala o kaibigan. Kung nakakaramdam ka ng lungkot, makipag-usap ka sa mga pinagkakatiwalaan mo. Sabihin mo kung ano yung nararamdaman mo. Hindi katuwagan ang pag-aamin sa kung ano yung nararamdaman. Sa totoo lang, mapapagaan nun kung ano man lahat ng bigat na iniisip mo. Minsan kapag sobrang sinasarili natin ang lahat ng mga bagay-bagay, pati na rin ang mga iniisip natin, ay sobrang bigat din talaga sa pakiramdam. Umabot na ako sa puntong nagdesisyon na ipa-close na yung online shop ko dahil hindi ko na rin talaga kaya. Magfa-file pa tayo ng mga tax returns. Dahil sa dami ng inaasikaso ko at dami ng ginagawa ko, alam ko sa sarili ko na hindi ko na may ipagpapatuloy ito. Marahil may tamang araw, oras o panahon para dito, para sa akin. Sa ngayon, tanging pagpo-focus na lang muna sa vlog at pag-aalaga kay mama ang gagawin ko. Naman isang like, follow and share lang po, napakalaking tulong na para sa amin. Yun lang, maraming salamat po sa panonood.